nakarating siya, di wala man po yung nagsulat ng libro na si Felipe Onlayaw, naririto po yung isang kasama na tawag dito, nagpaunlak na magbigay ng paunang salita doon sa libro ni Philip Onlayaw, yung Panglanggas ng Sugat. Tinatawagan ko na po si Ginoong Bonnie Ilagan. Maraming salamat. Pwede bang makita muna yung libro? Ay! Ang una kong tinanong ay kung nasaan ang Makata. Wala pala siya rito. Papadala no kay Okay. Kuya I was hoping Philip. na magkikita kami at babatiin ko siya ng personal para dito sa aklat na ito. Siyempre, kailangan din batiin ang Migrante Austria sa pagsuporta sa proyekto. Alam niyo, dapat hindi ako yung magsasalita. Dapat ang magsasalita yung author, di ba? Gayun man, ako ay thrilled. Ano ba ang Tagalog ng thrilled? Higit pa sa nagagalak eh. Excited na parang ako ang author sapagkat ang proyektong ito ay breakthrough. Itumpak ninyo ako kung ako'y nagkakamali. Meron na bang ganitong proyekto ang migrante? Parang wala pa. Sa madaling sabi, ito ay breakthrough talaga. At sana ang breakthrough ay masundan kaagad. Bakit kanyo? Mga kasama, alam nating lahat na napakaraming kwento waiting to be written. Alinman sa pamamagitan ng berso o prosa o script. Ako minsan lamang nakapunta sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan mayroong mga overseas Filipino workers, kung saan may mga chapters ang migrante. At ako po ay overwhelmed sa dami, sa lalim, sa lawak at sa kabuluhan ng mga istorya nila. May ilang pagkakataon na isinulat ko naman po sa aking forward, may ilang pagkakataon na nag-attempt ang ilang mga kasamahan sa Europe, sa Australia, na simulan ang isang tunguhin na gaya nito. So kami po ay nag-workshop at nagsikap na mag-ipon ng mga kwento. Subalit for one reason or another, hindi po natuloy. And dahil hindi naman ako makapokus sa trabahong ito, ako'y nanalangin na lamang na one day mayroong lalabas na koleksyon. And it happened. Nakatanggap po ako sa email ng sulat mula sa Migrante Austria na nag-iimbita sa akin upang gumawa ng forward ng koleksyon ito. Hindi ko kilala si Epoy. Hindi ko rin kilala ang mga nasa Migrante Austria. Pero magkalayo man dahil iisa ang layunin, parang magkakilala na rin. And immediately, I accepted the invitation. And finally, narito po ang koleksyon ng mga tula. Hindi pa nababasa no? Wala pa. Hindi nyo pa nababasa. Ang koleksyon ng tula ni Epoy ay tumatalakay sa noon at ngayon ng Pilipinas. Sa Austria, sa Europa, sa Maynila, at sa bayang kanyang pinanggalingan dito sa Pilipinas. Natutuwa ako sapagkat sa kabila ng maraming taong pananatili ni Epoy sa ibang bansa, ang damdamin ay nananatili at inangkin niya at ngayon ay nasa koleksyon ito. Mga kasama, sana po ay ating suportahan ang librong ito. At ako ay umaasa, gaya ng sinabi ko sa simula,
na ang breakthrough ito ay dapat masundan kaagad. Of course, hindi ito nagawa ni Epoy kung hindi sinuportahan ng organisasyon. I don't think may nag-iisang miyembro natin na makagagawa nito kung hindi suportado ng organisasyon. So while the effort to write may be personal and individual, although ang personal ay political, gaya ng alam natin lahat, yung pagsusumikap na ilabas ang mga koleksyon, kinakailangan isang kolektibong pagpupunyagi. Sayang at wala si Epoy, hindi lang kakamayan ko siya, yayakapin ko siya. Subalit makakarating naman marahil sa kanya ang aking excitement sapagkat finally, ang panglanggas sa sugat ay narito na. Magkano ba ibinebenta? Yung book launch price po ay 300. Okay, it's worth it. It's worth it. I tell you. Wala dito yung si Axel, wala. Wala din. Ay, anyway. So, bali, ako na yung kinatawan, ano? Mula sa nagbigay ng pabungan, nagsikap sa pag-i-edit. Sa ngalan ni Epoy, ng Migrante Austria, mabuhay ang panitikang Pilipino na nakikipaglaban para sa interes ng mga Pilipino saan man sila naroroon. Bravo! Maraming salamat kay kasamang Bonnie Ilagan. Para dun sa mga kasing excited na ni Ka Bonnie, pero excited na bumili, ngayong araw lamang po ito, 300 pesos po ibinibenta itong panglangga sa sugat. Kapag dito nyo binili sa book launch, 300 pesos. Pero kapag kayo ay nasa labas na ng bansa, magbabago na rin po syempre ang exchange rate. 9 euros pagka ibinenta ng Migrante Europe at $10 naman sa ibang bahagi ng mundo. So, $10 US. Kaya kung ako po sa inyo, ay muli na po kayo ng maraming ngayong araw na ito. Kasi hindi na po mauulit yung 300 pesos. Marami pa pong kopya doon sa likod. So, kung pwede na po kayong mamaya siguro na magpa-reserve o kaya magpa-reserve ng mga kopya doon sa mga gustong bumili. Ang sabi nila, bakit daw ang mahal? 300. Yung pong libro ng mga tula, talaga pong mas mahal siya. At saka doon sa mga bumibili ng Harry Potter, at kung ano-ano pang mga libro, wala akong maisip na ibang libro. Twilight, ayan. Mas mahal pa po yun doon sa libro ni Philip Onlayaw. Kaya uulitin ko po, 300 pesos dito sa book launch, 9 euros sa pagka ibinenta na ng Migrante Europe at sa ibang bahagi ng mundo ay $10 US. Ngayon, sana po nga ay andito yung Makata para doon sa question and answer portion, doon sa mga gustong magtanong. Dahil wala po siya, tinatawagan na lamang po yung bagong halal, muling halal na tagapangulo ng Migrante International, si Gary Martinez. Mga kasama, magandang araw ulit. Siguro pang ilang araw na natin magkakasama dito. Pero katulad po ni Ka Bonnie, excited din po ako. Excited dahil di man po ako Makata. Pero nung hiningan po tayo na mensahe ni Ka Epoy, hindi rin po nagdalawang isip ang Migrante International at ang inyong lingkod na magbigay. Sa paunang scan ng mga tula po, yung kung tinula kami na ng Sinipulosan, at yung kung mga koleksyon pa ng tula na nakalagay po sa libro, ay dadalhin po tayo ni Ka Epoy. Dadalhin tayo sa isang lugar na kung saan naakala ng marami na Enchanted Kingdom ang buhay sa ibayong dagat. Dadalhin tayo ni Ka Epoy doon sa larawan ng migrasyong Pilipino, yung sakit ng paghihiwalay, ang
ang sakit na maging alipin sa ibayong dagat. Dadali tayo ni Kaapoy na pananaw ng isang OFW sa nangyayari sa kanyang bayan. Nakalagay po doon yung mga asin sa ating mga sugat. Mga tula na magigising sa ating mga manhid na laman na nangyayari po sa ating lipunan ngayon. Kaya po yung mga tula ni Kaapoy, dito po sa librong ito, ay gigising po sa ating mga damdamin na ano nga ba ang papel ng migranteng Pilipino sa pagbabago po ng bayan Pilipinas. Sa bandang huli po ng pahina ng libro, may isa pong tula dyan na tungkol kasama huwag kang humimlay. Nakikiusap po dun sa tula na tayo ay dapat huwag tumigil. Hindi lang mangarap, kundi huwag tumigil na maglingkod at magbantay. Sa bandang huli, ay nagbibigay din siya ng warning na kapag tayo ay humimlay na, ang lahat, ang dinanais natin sa bayan ito, ay maglalaho na parang bulan. Kaya mga kasama, hindi po man ako ang may akda, nakikiusap po ako at inilalapit sa inyo na suportahan po natin ang librong ito sapagkat kauna-unahang libro po na inilabas ng mga koleksyon ng damdamin ng tunay na bagong bayani ng ating bansa. Maraming pong salamat at mabuhay po si Kaapoy. Bravo! Ngayon, may bibili naman. Yan ang mga, ayan, may tumaas na kamay. Naglima na. Nagpatalo ba ang Asia Pacifico? Isa, dalawa. Ang Europa, tumaas na. Meron po sa Metro Manila. Kaya po, buong Pilipinas na po ang bibili. Mindanao na lang, hindi tumataas ang kamay. Ayun, doon sa mga princess din talaga. Doon sa mga bibili na po ngayon, dahil wala nga po yung nagsulat ng libro, nakiusap po yung mga kasama sa Migrante Europe na kung maaari daw po ay yung bagong halal na tagapangulo ng migrante na lamang ang pumirma in behalf of Philip Olayaw. E di, tatapusin na po natin yung panandalian, yung programa ngayon. Doon po sa mga gustong bumili ng libro, maya-maya po pupunta na po yung si Jen dito sa harap para kunin yung mga orders. Ganito po, magbe-break po tayo sandali habang hinihintay po yung pagkain. Hinahamon po namin yung mga kasama sa mga taga-global regions na paghandaan niyo po ang Solidarity Night dahil pinaghandaan po kayo ng pinaghandaan po kayo ng Execom ng migrante. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na mag-practice. Pagkatapos po ay practice pa mga kasama. Joke lang. Nakita ko kasi yung Roma nagpa-practice. Ang galing nga ng bel kumekende. Pagkatapos po ay i-cue na lang po namin kayo kapag ka po pwede nang kumain. Tapos balik po tayo dito sa hall. Opo, pwede na po. James. Photo souvenir with Gary. Ako po, video Pero wag ka sa gitna. Opo. Pwede dun sa gilid para makikita ng mga tao yung Okay. siguro dun ka sa Kabilang linya. Hindi ako nasasapatan. Okay. Yan, dito po ako para maipadala natin, maibigay natin to kay Kuya Philip Olayaw. Kay Kaapoy.
iwan natin sa ganito. Okay, so. Kuya, ayan yung mga bumili ng iyong book. From Hong Kong po kayo, Hong Kong. Saan po kayo? Hong Kong. Oh, from Hong Kong, Kuya Epoy. From Hong Kong. Migrante Hong Kong. Oh. Ito video po to, bibigyan natin kay Ka Epoy. Darling, can you close my bag? My bag is open. Yeah, si Bu. Kuya Philip, Migrante Hong Kong, ang first na bumili ng iyong book. Kita mo sila, yung mga grupo, Migrante Hong Kong. First. Yan ang Migrante Hong Kong, kuya. Yan. Ano to, binibidyo ko kasi kasama namin siya doon. Ayun. Sa Australia. Ang uwi namin sa January 18, birthday ko naman. Hirap pala maging ano. Thank you, guys. Nina Asuncion. Pero pwede bang ganito? Okay na ba? Yun. Pwede. Ikaw muna kaya. Ako ang direktor. Sige. From Hong Kong, kuya. First group, Hong Kong chapter. Hindi ako handa sa translate. Salamat po. Yan pa, Hong Kong chapter. Peter, ayan, nasa likod. Ayan, kumakaway pa. Yung sa kanila, pinakawakan mo. Wala pa siya. Libro mo to? Yan, kuya, nakalinya, yung mga bumibili, Netherlands, ano na nga ba iba? Anong chapter? Ate, pwede pong pakita yung chapter ng inyong hindi, yung chapter nyo po sa ID. Hong Kong, Hong Kong, ayan, Hong Kong. Ayun po yung chapter nyo. Yung chapter nyo po, yung ID. ID. Oh, yan, Australia, kuya. Australia, yan, Australia. Hong Kong, Australia, mga buwibili na po kuya ng iyong crunchy. Ayan, oh, Australia, oh. Australia, si kuya.